Masyado na raw mayabang si Poy Eram na kahit mga teammates niya pinagsasabihan na siya, at isa rin sa mga halimbawa ng mga bagay na ito ay nung nakaaway niya mismo ang kanyang ka-teammate na si Glenn Kubuntin na umano pinagtatakpan lang away nilang dalawa para hindi na lumaki ang gulo at hindi na mapag-usapan pa sa social media. Mahirap raw kasi kung umabot pa to kay Kume dahil baka may masuspend. Pero sa totoo lang, hindi daw talaga sila okay ngayon. Miles Powell, sa wakas makakatungtong ng muli sa PBA kapag nagsimula na ulit ang Import Laden Conference. Tara, pag-usapan agad natin. Para lang klaruhin sa lahat, hindi po ako isang Ginebra fan. Ross po ako, pero marami nang nakapansin na nagyayabang na raw si Poy Eram. Marami ang nanibago sa ugali niya since nung inaasar daw siya ng mga Ginebra fans. Paliwanag ni Poy, gusto lang niya maging palaban dahil ayaw daw niyang inaapak-apakan ng pagkatao niya at ang pamilya niya. Kung sa bagay, nung nasa NLEX pa to sa Blackwater, hindi naman ganito si Poy. Kung napapaaway man siya pero hindi madalas, alam niyo ba na sa sobrang kayabangan ni Poy, may ilang teammates daw napipikon din sa kanya, kaya pinagsasabihan siya. Si Glenn Kubuntin na makakapagbigay ng halimbawa na nakita talaga natin mismo sa court. Hindi ako sigurado kung isang beses lang to nangyari kay Poy, pero sa likod ng court, iba daw si Poy. Base naman sa interview ni Glenn Kubuntin, may mga parte na pinagtatakpan niya ang pag-aaway nila ni Poy para hindi na lumaki ang gulo kasi kapag nalaman ni Kume na malala pala, posibleng suspendihin ang isa sa kanila. Kaya pala nasabi ni Glenn doon sa isa niyang interview na importante daw kasi si Poy. Kapag nawala siya kahit isang game, lagot talaga yan. Kaya sinabi na lang nila na wala yun, bunga lang daw yun ang pagkakaibigan nila. Depensa naman ng iba na kinuwelyo daw kasi ni Kubuntin si Poy, tapos si Poy nasa kasagsagan ng init ng ulo kasi lagi daw siyang pinapipituhan. Kaya yan tuloy pati si Kubuntin binuhusan ng galit. Pilit na ring tinikom ng TNT management ang bibig nila, pero sa mga netizens, wala siyang takas dahil ang sabi ng mga tao sa social media kahit pangaraw mga admins ng TNT page na yayabangan sa kanya, pagod na raw silang magtanggol. Kung titimbangin ang sitwasyon, bakit naman kasi kinuwelyo ni Kubuntin si Poy? Alam mo naman na mainit ang ulo ng tao kasi dahil sa mga reps, pwede naman niyang kausapin to na hindi kumukwelyo. Kaya si Kubuntin nung pinatulan ni Poy pahilaw ng ngiti-ngiti na lang. Ang dating siguro kay Poy ay mayabang si Kubuntin dahil sa ginawa niya. Pero kung hindi naman tungkol dito ang issue tapos mayabang pa rin ang tingin ng mga tao sa kanya, abay, ibang usapan yan. Si Poy wala namang naging sagot sa pahayag ni Kubuntin. Ano sa palagay nyo? Mayabang na ba talaga masyado si Poy Eram? Miles Powell, magkakaroon na rin sa wakas ng pagkakataon na makapaglaro muli sa PBA para sa SMB. Nakapag-isip-isip na rin sa wakas ang SMB? Badyos nga lang dahil matagal-tagal pa. Pagkatapos pa ng Philippine Cup, grabing plano yan, no? Pwede pang magbago sa sobrang tagal. Kung ako sa SMB, mag-stick na sila agad kay Powell, baka maagaw pa yan ng ibang liga sa labas. Tsaka tamang desisyon ng pagkuha ng SMB sa kanya. Tamang desisyon ng pagkuha ng undersized na import dahil maraming malalaki sa SMB. Ang kailangan, hindi yung matangkad masyado maliban kung ang import na yun may versatility at hindi pa bigat. Si Miles Powell subok na rin sa PBA yan. Alam na niya ang totoong laro dito at playing style. Dito rin sa PBA mas nakilala si Powell dahil sa kanyang high quality shooting, mataas na average points at athleticism. Hindi biro ang magkaroon ng isang Miles Powell. Alam ko habang binabastan niyo ang mga highlights niya, masasabi mo talaga na pang NBA caliber talaga to. Mas mataas pang efficiency rate niya kumpara kay Rondae Hollis Jefferson. Natalo lang sila sa Ginebra sa Game 7 at sa palagay ko dahil yun sa crowd advantage na meron sila. Technically, nahirapan din na malubhang Ginebra, di ba? Ayon sa mga reports ng ilang Chinese-based teams, na isa si Miles Powell sa mga pinaka-pricey na import. Sobrang mahal daw ng talent fee niya pero hindi ka magsisisi. Kahit gaano pa yun kamahal, kayang-kaya nila ng SMB. Kaya nga nilang magpalit ng import na 5 beses sa isang conference At ang isang undersized na import, ang fit na fit para sa isang may maraming big man na team. Dahil kapag marami kayong big man, kailangan ng hustle guy ng ginawa nun na AZ Reed sa kanila. Hindi yung manguha sila ng import na parang Junmar Fajardo pa din ang playing style. Pwera na lang kung 6'10 na mabilis gaya ni C-Mac. So ano, bagay ba si Powell sa SMB?